Hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Kasi sa iglesia po ay may pag-aalis No, may tinatawag pong pagtitiwalag. Kapag una, meron ka na labag. Ayan. Pangalawa, hindi ka naman naka-aktibo, di ba? Oho. Baka nga, pangatlo, meron ka mga sinuway. Yan. Di ba? Oo. So yun po, sana'y maliwanag na po sa lahat yan. Ano, ha? Yan, dahilan kung bakit hindi na Iglesia ni Cristo si PNP Chief General Torre tinatalakay sa INC TV program na ano daw, una, may posibilidad na di ka na aktibo. Pangalawa, may sinuway umano. Hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Kasi sa iglesia po ay may pag-aalis. No, may tinatawag pong pagtitiwalag. Kapag una, meron ka na labag. Ayan. Pangalawa, hindi ka naman naka-aktibo, di ba? Oho. Baka nga, pangatlo, meron ka mga sinuway. Yan. Di ba? Oo. So yun po, sana'y maliwanag na po sa lahat yan. Ano, ha? Pero di nila nilinaw dito kung ano nga ba talaga ang dahilan bakit humihiwalay sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Ito ba ang sinabing sekreto ni General Marbel ngunit isinapubliko? Well, yung mga INC defender pwede nilang sagutin ito. Totoo ba ito o mali ang pahayag ni General Marbel? You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon. Secret daw? Ano ba yun na secret na isinapubliko? Tatalakayin natin ito mga kapatid at ipagpatuloy natin ang pagsagot sa INC The Revealers daw. Samahan niyo ko. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talimong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyiya natin, huwag kalimutan sa ating mga suking taga-subaybay na pindutin ang like bilang suporta sa ating channel at huwag kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay, katoliko at hindi katoliko, lalo na sa mga nagsubaybay natin na mga Iglesia ni Cristo. Lilinawin natin, kahit kailan ang ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya ay di natin ituring na mga kalaban. Dahil karamihan sa kanila na nadala sa ibang pananampalataya ay biktima lang sa maling akala. Kaya isinagawa natin ang ating patuloy na pagsagot at pagsisiwalat sa katotohanan para yung ating mga kapatid na biktima sa maling akala ay mabuksan ang isipan. So, kumusta sa lahat? Acknowledge natin ang mga pumasok ngayon bago tayo magtalakayan. Si Papa Wax Tatay first. Si Tomas Lisario sa Las Piñas. Si Gingonati Ilo. Si Reni Balagot.
ilagay ninyo kung taga saan kayo para ma-acknowledge natin, ha. Ah, si Delphine Rabago, matagal na itong nagsubaybay sa atin, at ah, sila si MG Tumang, no? Si Markin De La Paz, si Aduli Ilo, Hong Kong, sa Hong Kong pala sila. Welcome, no? Biktima din kayo, sabi ni Ken Bus, kaanib ito sa Iglesia ni Manalo. Si Elokin Bus, pamanhiin at katang isip ninyo. Kaya nga, Ken Bus, wag mong isarado ang isipan mo. No, imagine na nagiging totoo ang iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Sino ba ang nag-imagine diyan? At ayon sa pasugo ninyo, kailan nagsimula na sa akala ni Manalo natalikod ang unang iglesia? 1913 lang nagsimula ayon sa pasugo ninyo. Ang isip niyang nawala ang tunay na iglesia. Imagine, ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo nawala, ang tatag ng tao kay Felix Manalo. Ano patuloy? Si Arnel Saod, si Sampaguita Ganda, no? BBM at Pink Lawan ngayon ay nagkakaisa. Si Rowena Andal, ilo kapatid, Rowena Andal. Si Vicente Miheliano, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, no? Si Titus Neri, hello, kumusta? Si Willie Castro, diyan sa Orion Bataan, sa Bataan. Si Attorney Glenn Akan, sa NBI, CFD yan, parang Bataan siya. Okay. Si Horacio Enrico Jr. Sa Sarangani. Si Rinaldo diyan sa Alcobar, KSE. So sa lahat na mga kapatid natin na sumusubaybay sa ating live streaming, Alfredo, si Mochi, at matagal na ito nagsubaybay sa atin sa Caloocan City. Si kapatid na Erlinda Lapay, at sa lahat na mga nagsubaybay sa ating live streaming. Welcome, mga kapatid. At una, ito ang ating tatalakayin ngayon. Ipagpatuloy natin ang imagination nitong mga kaanib sa itong revealers na ayaw magpakita ng mukha pero di papayag na harapan ang debate. May ito kasi may pinupost sila dito, no? Pakita ko sa inyo, pinupost nila ito. Hindi po Sandali. Pinupost nila ito. Ito. Ito ang pinupost nila, no? Ang pag-atras ng porsyento por porsyento sa Day 3 debate laban sa The Revealers, umatras daw ang punto por punto sa Day 3 debate. Sino bang nagsabi na aatras kami sa debate? Pero kung gusto niyo na harapan talaga na debate para makita, dahil alam niyo na, pakita natin ang mga referensya, naging diferensya. At sabi pa dito, natalo ang Vice President ng CFD na si Tamperd Talibong, pananampalataya at katuweran. Natalo.
paano ba natalo ang sinabi nila na ang layo nga sa paliwanag? Bakit ang layo ng paliwanag? Una, imagine, ang dahilan di pwedeng makasuhan si tinatalakay talaga natin dahil yung sinumpaang salaysay ni Rosita Trillanes ay kaniyang naglabas daw umano ng retraction, no? At yung retraction ay pinagmalaki nila. Kaya para sa kanila wala ng bisa ang desisyon sa korte. Tama ba na ang desisyon, final verdict, di yan magbago maliban lang kung may aksyon silang ginawa sa Korte Suprema? Pero la. At dumaan ng mga 10 taon bago pa lumabas at ipinakita yung sinabing retraction. Ano po ba ang nasa isipan ng Korte Suprema pag may retraction? Agad bang pinaniwalaan yan kahit dumaan na sa korte mismo? May pahayag dyan sa ruling ang Korte Suprema, pero iwan ko kung di ba nila alam yan, no? O nagmaang-maangan lang kaugnay diyan. So, eto mga kapatid, the revealers, nagtaka tayo na ang issue dito kaugnay kay Rosita Trillanes. So, ang kaso, natalo si Rosita Trillanes sa Court of First Instance, then idinulog nila doon sa Court of Appeals. Then, pinanigan siya. Kailan yan? 1941 natalo, 1942 pinanigan. Pero, ang pahayag dito ng nagpakilalang defensor ng INC ay, ano daw? Ang hindi nyo po alam or baka wala po kayong idea na ang ating judicial noon dito sa Pilipinas ay pinatay po ng mga Kastila. Ang tanong ko ngayon, Brother Wendell, papaano po maisusulong ang sinasabi po ninyong perjury kung ang mga gumagawa ng batas at ang mga hukuman noon ay hinawakan sa leeg at pinagpapatay ng mga Kastila? Yan. Pinagpatay daw ng mga Kastila. Ang hukom, hinawakan daw sa liig. Pero, ba't kaya umabot siya sa Kastila? Bakit? Ang kaso na pinag-usapan namin ay kaso kaugnay sa 1941, 1942. May mga Kastila pa bang namuno sa taong 1941, 1942? Di po ba? Ang Kastila, ganap sila na nagsimula bilang namuno dito sa ating bansa. Although nakarating sa ating Pilipinas, di pa pinangalang Pilipinas, sila si Magellan sa 1521. Wala pang protestante diyan, 1522 kasi natatag ang Lutheran Church. Pero, the Spanish colonial period in the Philippines ay nagsimula sa taong 1565 hanggang sa taong 1898. So, yon ang tinatawag na Spanish era, 1898. Kaya, pinagmamalaki pa niya na nanalo daw sila sa talakayan. Di ba kayo nagtaka? Bakit nakarating ang mga Spaniard sa panahon nila ni Rosita Trillanes na 1941, 1942 na yon? Wala na ang mga... balik natin ha. Ang hindi nyo po alam or baka wala po kayong idea na ang ating judicial noon dito sa Pilipinas ay pinatay po ng mga Kastila. Ang tanong ko ngayon, Brother Wendell,
papaano po maisusulong ang sinasabi po ninyong perjury kung ang mga gumagawa ng batas at ang mga hukuman noon ay hinawakan sa leeg at pinagpapatay ng mga Kastila. Oh, so imagine sa taong 1941, 1942, may mga Kastila pa daw. Pagkatapos, asan kaya na history ito? Nangunguha sila. Ha? Pagkatapos, ito, pinagmamalaki nila. Nanalo daw sila. And then, sabi dito, malinaw na hindi umubra ang porsyento por porsyento sa kanilang pagiging chismoso. Ay, ibig sabihin pala na chismoso, pati korte, pati yung gaset, ay chismoso para sa kanila. Okay. Ituloy natin ito mga kapatid. Pero pakinggan muna natin ang paliwanag sa INC-TV bakit si Torre ay di na kaanib sa Iglesia Tatag ni Felix Manalo. Hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Oho. Nila sa 1,000 mahigit na pulis na naririyan. Oo. Ba't naman sinisingle out ninyo yung Iglesia ni Cristo? Oo. Diba? Baka ako naniniwala dyan. Baka ako 1,000, 100 yan. Baka 1,000 dyan puro Katoliko ba't hindi naman kayo nagagalit sa mga Katoliko? Meron pang iba't ibang mga Yun lang natin sinasabi sapagkat nasa Mindanao yan. religion dyan, di ba? Oo. Maaaring may Muslim at kung ano pa. Iba Yun. pa. Ayun. So, hindi dapat isinasali. Huwag po. Lalo at hindi naman pala totoo. Again, inuulit ko po, si General Torre po, General Nicolas Torre, ay hindi naman na po kaanib ng Iglesia ni Cristo. Dati po siyang kaanib. Kasi sa iglesia po ay may pag-aalis no? May tinatawag pong pagtitiwalag. Kapag una, meron ka na labag. Yan. Pangalawa, hindi ka naman naka-aktibo, di ba? Oho. Baka nga, pangatlo, meron ka mga sinuway. Yan. Di ba? Oo. So yun po, sana'y maliwanag na po sa lahat yan. So maliwanag daw sa lahat. Pero ano ang dahilan? Ito, isinapubliko ni General Marbel, mga kapatid. You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, and ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side. Service first before anything else. And I congratulate you, boss. That's yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion and that's something that's ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Congratulations po sa inyo. And all my respect and salute. So mabigat itong pahayag ni General Marbel dahil ito'y kung totoo ang pahayag ni General Marbel, edi malinaw na ginamit ang relihiyon para ipitin yung kanilang umanib, yung kaanib nila. Pero, di na dala si General Torre. At si General Torre, alam naman natin na magaling talaga ito mag-imbestiga dahil namuno pa sa CIDJ, di ba? Bago siya naging PNP chief ngayon. Anong punto dito? Kung magaling siya mag-imbestiga sa iba't ibang krimen, dapat iimbestigahan din niya ang tunay na iglesia kung iyon bang iniwan niya, totoo ba yung iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Ay dapat imbestigahan niya, mag-research mabuti. Dahil daming na biktima sa maling akala. Di ba?
Ngayon, balikan muna natin yung sa grupo ng Revealers, no? Anong sabi nila dito? Ito ang pahayag, mga kapatid, na sabi nila, at binura pa ni Father Darwin Anyo Bergitgado ang video nila sa YouTube channel kasi magagamit laban sa kanilang kasinungalingan at may patawa-tawa pa. Oh. You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na Sandali. So, binura, tingnan niyo ang mga video na naunang pagtalakay namin, lalo na sa akin channel, nabura ba? No. Pero kung ang pag-usapan ay binura ang video, di ba nila alam na yung pagtalakay namin at pagsagutan namin ni Tinig ng Karunungan na isang INC vlogger, di ba nila alam? Di ba, nagsagutan kami dahil sa pagputol-putol nila ng mga aklat katoliko. Ito kasi ang aklat katoliko na ginagamit ni Tinig ng Karunungan. Anong resulta? Sa sagutan, lalo na namin ni Kaburnok, no? Anong resulta? Sa Factbusters. Ito, ni isang video, binura. Wala na. Asan na ba yung mga video niya? Pero yung sabi ng The Revealers na binura daw ang aming video, ay, tingnan niyo sa channel ko, binura ba yung video namin? So, tingnan niyo. Binura na ba sa video namin ang... Pero, ang tanong, balikan natin, sa sagutan namin, kasama si Factbusters PH Kaburnok, sa Tinig ng Karunungan channel, eto na ngayon, ni isang video wala. At di lang yan, kung maalala ninyo, pati matagal din nagkasagutan tayo ni Cesar Sinita. Ito, si Cesar Sinita, wala ng video. Mapansin ninyo na halos karamihan dito, ako si Kaburnok, ako ang palaging binanatan, pinipersonal sa Father Darwin. Pero, kailan ang huling video niya dito? 1 year. Wala na. Wala na talaga. Na-miss na natin si Sinita. At yung si Japina din, nagsimula na sana, anong nangyari? Wala na din. So, ba't pinura nila? Ba't pinigilan nila? At kung maalala ninyo, balikan natin yung bago isa-isahin natin, ito kasi ang pagtalakay ni Kaburnok, no? Asan ba yun, Ito, sandali. Ayon po sa Sandali. Hindi yan. Ito ba? Ito, tingnan natin. Tanong, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Eto, panoorin natin siya. Ano nga ba ang pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Kristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong
Nihil Obstat, John A. Goodwine, Censor Librorum. Meron din siyang imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong nihil obstat, Censor Librorum, imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan sampalatayan ng ninuman. Lalo na, syempre, nung nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia, pangalan ng iglesia na yon, na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo? Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Bakit ba nagtayo ang ating Panginoon Hesukristo ng Iglesia? Hindi ba para sa kaligtasan ng mga tao, sa kapakanan ng kaluluwa ng mga hinirang niya? Sa makatuwid, sumasang-ayon ang simbahang Katolika na yung pangalan ng iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, ang pangalan nun Iglesia ni Cristo. At Yan. Basta nabasa lang, eto mga kapatid, inisquat na. At dahil sinagot natin yan, no? Sinagot natin kasama si Ka Bornok, kaugnay sa naturang aklat. So, ano ang nangyari ng sinagot natin? Dahil pinakita natin ang aklat na ginamit niya. So, papal encyclical. Ito ang kadalasang ginagamit kahit sa mga ministro ni Felix Manalo. Yung pag-chop-chop nila sa mga aklat at pag-squat nila para yung mga kapatid nating inosente ay madala at matangay. Ito ang binasa niya kasi mga kapatid. Pakita ko sa inyo ha. Ito ang binasa niya. The Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and eternal salvation. Yan. Kaya may nabasang Church of Christ, parang maglulundagan na sila sa tuwa na pinatunayan ng otoridad Katoliko na ang tunay na iglesia ay Iglesia ni Cristo. Una, di naman tayo tutol na ang ating Panginoon Jesucristo ay nagtatag ng iglesia at tinatawag as distinctive mark, isa na ay Church of Christ, may Church of God, pero yun po ba ay tumutukoy sa iglesyang tatag ni Felix Manalo? Okay. Ito ang iniwasan kasi nila, mga kapatid. No? Iniwasan. The Papal Encyclical, pahina 131. It consists in the belief that the true Church of Jesus Christ is composed of the Roman Catholic spread over the whole world. Yan pala. So, mag-ingat talaga. Ang galing mag-research, hindi lang magaling umunawa. Di po ba?
Oh. So, yan. At maraming nabiktima. Imagine, kahit si PNP Chief General Torre noon, nadala sa INC. Buti na lang na umalis siya sa naturang grupo. Dahil alam naman na ang naturang grupo ay tatag lamang ng tao, mga kapatid. Di ba? Yan. So, matapos yan, matapos na ipinakita ni Cabornok at sinagot natin ang tinig ng karunungan, ito na. Burado lahat na video niya. So, yung pinakita ko kanina na video, mga kapatid, na sinagot at binuking ni Cabornok, di na yan makita. Balikan natin. Dahil di na yan makita na video. No? Balikan natin ang naturang video ni Cabornok. Ito. Tanong, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Eto, panoorin natin siya. Ano nga ba ang pangalan nung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Iglesia Katolika Apostolika Romana ba o Iglesia ni Kristo? Bakit hindi natin pasagutin mismo ang kanilang aklat? Pinamagatang The Papal Encyclicals. Ito po ay aklat Katoliko. Meron po itong Nihil Obstat, John A. Goodwin, Censor Librorum. Meron din siyang Imprimatur. Itong si Francis Cardinal Spellman, Archbishop of New York. Kapag ka po ang isang libro, merong Nihil Obstat, Censor Librorum, Imprimatur, nangangahulugan na ang nilalaman po ng aklat na ito ay hindi tinututulan ng simbahang Katolika maging ng kanilang Santo Papa. Pinayagan ng simbahang Katolika na maipalabas at maipabasa at hindi sila tumututol na alinman sa nilalaman nito nagsasabi talaga ng totoo. Hindi sila tutol doon. Talagang sumasang-ayon sila na kung ano yung nakalagay dito, pwedeng gamitin ni numan. Pwedeng paniwalaan sampalatayanan ni numan. Lalo na, syempre, nung nasa simbahan. Di po ba? Tungkol sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ano kaya yung iglesia? Pangalan ng iglesia na yon na kung saan ay itinayo nga ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa page 153, babasahin ko na sa inyo, ganito po ang sinasabi. That is to say, the Church of Christ, Iglesia ni Cristo, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Church of Christ, Iglesia ni Cristo, ay itinatag alang-alang sa mga kaluluwa at walang hanggang kaligtasan. Bakit ba nagtayo ang ating Panginoon Hesukristo ng Iglesia? Hindi ba para sa kaligtasan ng mga tao? Sa kapakanan ng kaluluwa ng mga hinirang niya? Sa makatuwid, sumasang-ayon ang simbahang Katolika na yung pangalan ng Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga tao, ang pangalan nun Iglesia ni Cristo at hindi Iglesia Katolika Apostolika Romana na parang jeepney assembled nga. Aba, grabe naman talaga itong taong ito. Ayon po sa kanya, ang Iglesia ni Cristo, ang pangalan ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo ayon po sa isang aklat Katoliko at binatayan niya. Ito ipapakita. At dagdag pa niya dito, mga kapatid, alam nyo? Sabi niya na ang One Holy Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana ay lumabas lang sa 1870 sa Vatican Council dahil idiniklara. So, before 1870 ay
di pa pwede gamitin daw ang One Holy Catholic Apostolic. Kaya sinagot natin, kung yon ang argumento nila na parang jeepney inasimbol. Kung yun ang argumento nila, parang jeepney inasimbol, at di pwedeng gamitin ang Iglesia Katolika Apostolika Romana before ang 1870. Abay, nagsusuwagan sila sa aklat ni Felix Manalo. Bakit? Napakalumang aklat ni Felix Manalo. Ang aklat na Ang Sulo. Ano po ba ang sinabi sa pahina 29 at 30? Ito'y lumang-lumang aklat na. Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Sabi dito, ang pitsa, makita niyo, iba pa ang nakasulat, pitsang ito. Ang pitsang ito, 325 Anno Domini, ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig na Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, ngayon, sabi nila, di pwedeng gamitin 1870. Pero, si Felix Manalo nagsabi na noon pa mang taong 325 Anno Domini, ang relihiyon, bagong relihiyon daw, ang sumipot at pinamagatang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Pero napansin nyo ba, mga kapatid? Itong pahayag sa Sulo ay kontra naman sa kanilang pagpatunay na ang Iglesia Katolika ay tatag ni Ignacio. Pero kung sinabi nila na si San Ignacio ang nagtatag sa simbahang Katoliko, edi dapat din i-search nila, sino ba si San Ignacio? At kung tingnan natin ang mga dokumento kung sino si San Ignacio, malinaw na siya ay alagad nino ni San Juan, mga kapatid. Saint John Evangelist. Okay, tuloy natin si Kaburnog. Ako po sa screen, ang aklat na kanyang binasa na ang sabi kasi, that is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Ayan so yan ang kanyang binasa, mga kapatid. Tanong, mula sa kanyang binasa, totoo ba ang conclusion niya sa kanyang binasa, mga kapatid? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kapatid. Yung kanyang binasa, ito pong aklat na The Papal Encyclicals in their Historical Context, edited by Anne Fremantle, sa page 153, at yan nga yung kanyang binasa, nakikita nyo po sa screen. That is to say, the Church of Christ, which has been divinely instituted for the sake of souls and of eternal salvation. Tanong mula sa kanyang binasa, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito? Sige nga, tingnan nga natin. Babalikan natin yung aklat, The Papal Encyclicals in their Historical Context sa page 153 pa rin. At pansinin po dito. Ito, babasahin natin kung ano ba yung tinutukoy na Church of Christ. Sabi dito, Venerable brothers, it is surprising that in our time, such a great war is being waged against the Catholic Church. Sandali. Sinasabi sa unang parte na meron pong nagaganap na pambabatikos laban sa Iglesia Katolika. Ngayon, itutuloy natin. Ang sabi, it is from them that the synagogue of Satan, which gathers its troops against the Church of Christ, takes its strength. Dito po sa nabasa naman natin, sinasabi na itong mga naninira sa Iglesia Katolika, kung babasihan po
ang nasabing pahayag na ito ay tumutukoy sa mga mason, mga kapatid, ano? So ang sabi, ang mga troops ng mga mason ay lumalaban sa Iglesia ni Cristo, na ayon po sa unang parte ay tumutukoy sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Napakaliwanag po, mga kapatid. Ibig sabihin, mula po sa ating nabasa, ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay ang Iglesia Katolika, mga kapatid. Katunayan nga, yan ang aral ng Iglesia Katolika, na ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga kababayan. Ayon po sa aral ng Iglesia Katolika, kaya itong sinasabi ng vlogger na ito, ang masasabi ko sa iyo, Pasted, yan! Sinungaling ka talaga, no, palpak, mga kapatid. Ganun talaga INC, incomplete. Grabe talaga. Ngayon, ano ba ang naging pahayag niya tungkol po sa Iglesia Katolika? Ito, panoorin natin. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Cristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Kaya si Mr. Tamperd, hindi Kristiyano talaga yan. Gusto niya, yung kinaaaniban niya, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pero ang gusto ng kanyang amo, doon kayo sa Iglesia ni Cristo, sapagkat doon kayo makikilalang Kristiyano. Aba, grabe talaga itong paninira niya, ha? Ayon sa kanya, ang nasa labas ng Iglesia ni Cristo daw ay hindi mga Kristiyano ayon sa aklat. Parang pinapalabas niya na sila itong tinutukoy na Iglesia ni Cristo. Grabe naman ito, ha? At yung pinagbatayan niya, yung parehong aklat pa rin, na ang sabi kasi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Diba? So yan ang sabi. Tanong, yung conclusion ba niya ay tama at totoo? Titingnan natin yan, mga kapatid. Muli, susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit. Babalikan natin yung aklat na kanyang pinagbatayan, yung The Papal Encyclicals in their historical context. Ngayon naman ay sa page 39 at nakikita nyo po sa screen yung kanyang binasa. Ngayon, yung gagawin natin, itataas po natin at base po sa buong konteksto ang pahayag na binasa nung vlogger ng Tinig ng Karunungan daw ay ito pala ay galing kay Saint Cyprian. Alam naman ninyo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, wala namang kinikilalang Saint Cyprian dyan. Naku naman, grabe talaga. Tapos naniniwala pa sila kay Saint Cyprian. Ano ba naman yan? Ngayon, pabasahin natin yung pahayag ni Saint Cyprian. Ito ang kanyang sabi. Originated also in the tales invented by the apostates. Ibig sabihin, may mga apostates. Ano ba yung apostates? Di ba yung mga naninira at nagbabago ng pananaw tungkol sa Iglesia Katolika na ngayon ay nasa labas na ng Iglesia Katolika. Di ba ganun yun? Apostates nga eh. Ngayon, itutuloy natin. The bond of harmony stood firm, and the indivisible sacrament of the Catholic Church continued. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, yung apostates na tinutukoy ay nasa labas ng Iglesia Katolika. Ayon po sa aklat, sa binasa nga niya kanina, na kung ikaw ay nasa labas ng Iglesia ni Cristo, ay hindi ka Kristiyano. Yung Iglesia ni Cristo pala na tinutukoy dyan, ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Naku naman. Hindi naman sila yung tinutukoy dyan Naku naman Ulitin na natin ang aral ng Iglesia Katolika. Ang nag-iisang Iglesia ni Cristo ay ang Iglesia Katolika, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. Catechism of the Catholic Church, paragraph 811. Muli, ganito po ang sabi. This is the sole Church of Christ, which in the creed we profess to be one, holy, Catholic, and Apostolic. Tapos sabi niya pitol-putol daw at sa iba't ibang panahon pa daw, dinudugtong yung pangalan. Grabe talaga ito, naninira sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Baka sasabihin ng iba, wala naman sa Biblia nakasulat na ang mga
Katoliko ay mga Kristiyano? Titingnan natin. Nasa Biblia ba na ang mga Katoliko ay mga Kristiyano? Babasahin natin ang Roma, Kapitulo 11, versikulo 12 ng salin na Richard Baxter Bible. Ganito po ang ating mababasa. And if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more, when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Napakaklaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, ang Iglesia Katolika po, mga kababayan, ay isang Kristiyanong iglesia. Yan. Isang protestante ito na salin, paraphrase. Pero ginamit natin ito, mga kapatid, dahil gusto nila yung mabasa letra por letra. So, dito, letra por letra. Katoliko, Kristiyano. Ngayon, balikan natin yung mga pinagmamalaki ng INC, mga kapatid. No? Ano ba yun? Na sila daw, nanalo daw sa talakayan, pero dahil sa matindi nilang damdamin para lang makover up yung mga pangyayari, abay, umabot sa punto, balikan natin, na ang 1941, 1942 ay panahon pa ng mga Espanyol. Itong referendum Sandali muna. Ito pa na yung pagpasok nila, no? So ito. ang hindi nyo po alam or baka wala po kayong idea na ang ating judicial noon dito sa Pilipinas ay pinatay po ng mga Kastila. Ang tanong ko ngayon, Brother Wendell, papaano po maisusulong ang sinasabi po ninyong perjury kung ang mga gumagawa ng batas at ang mga hukuman noon ay hinawakan sa leeg at pinagpapatay ng mga Kastila? Natural. Yan. Kaugnayan sa pagpasok nila, no? Dahil tinatalakay kasi na kung ang sinumpaang salaysay ay binago, yon ay forgery. Dahil malinaw naman ano ang elemento sa forgery, mga kapatid, no? Nasa Republic Act number 11594 yan, na nagsabi, any person who knowingly makes untruthful statements under oath or offer false testimony in a judicial or official proceeding could face prison term from 6 to 10 years. Nasa RA number 11594 yan. Na ang punto nila dito na paano daw magkaroon ng forgery yung korte under daw sa at pinatay pa sa mga Kastila. Wala namang Kastila sa panahong 1941, 1942. Kaya nga, nagtaka tayo bakit hanggang 1941, 1942 may Kastila pa para sa kanila. At para yung tinalakay natin na nasa official gazette, ipalitaw na walang bisa na. Ano ang argumento? Ito, mga kapatid. Sige, go ahead. Asan mabasa na ang desisyon ng korte pinawalang bisa ni MacArthur? Give me time. Ito po, ipakikita ko at malamang sa malamang ay ititigil nyo na po yan, kapatid na Wendell, kapag naipakita ko. Ito po.
Ito po ang website. Pansinin niyo pong maigi. Ito po. Anong webs? Ayan. Saglit lang po. Makikisuyo na lang, Brother Jando. E-library judiciary.gov.ph asset. At pagkatapos po, ang isearch po ninyo, mga kapatid, ay General Douglas MacArthur null and void all law, sabi doon. I-search nyo po yan, makikita nyo po yan ngayon. On October 23, 1944, a few days after historic landing in Leyte, General Douglas MacArthur issued a nawala. Pagpasensyahan nyo na at medyo ito po kasi ay nasa internet. Ano po? Issued Issued a proclamation. Ito po. Issued a proclamation to the people of the Philippines which declared, ito na po, alin-alin yung mga idineklara ni General MacArthur, that the government of the Commonwealth, di ba dyan nangyari yung Gazette, of the Philippines is subject to supreme authority of the government of the United States, the sole and only government having legal and valid jurisdiction over the people in areas of the Philippines of enemy occupation and control. That is number 1. Number 2, the law that the laws now existing, that is 1944, that the laws now existing on the statute books of the Commonwealth of the Philippines and the tuloy natin, regulation promulgated pursuant thereto are in full force and effect and legally binding upon the people in areas of the Philippines, free enemy occupation and control. Ito na, number 3. Ito na po yung hinahanap ninyo. Brother Wendell, that all laws, ano pa? Regulations, ano pa? Processes of any other government in the Philippines than that of said Commonwealth are null and void without legal effect in area of the Philippines. Kaya So, yung nangyari noong 1942, pinawalang bisa. imagine mga kapatid, yun ang interpretasyon. 1942, pinawalang bisa. Pati na yung deklarasyon ng lower at higher court, pinawalang bisa. Kung pinawalang bisa yon, so therefore, lahat ng mga nahatulan, lahat ng mga nakulong, pati na yung mga nakulong, reclusion perpetua, dahil pinawalang bisa, dapat pakawalan. Meron bang massive na pinakawalang mga bilanggo dahil walang bisa ang desisyon ng korte? Ang tanong, dahil sa ganyang interpretasyon nabasa niya, di ba nila alam na may ruling ang Supreme Court kaugnay diyan? Ito, posible di nila alam yan. Kocham versus Valdez Tanque, GR number LDAS. Ito pa, September 17, 1945. Ito'y kaugnay Petition ito, petition for mandamo sex to continue civil case proceedings initiated under Japanese occupation. Supreme Court rules such acts void post liberation, citing MacArthur's proclamation and lack of legislative
authority. So ano ba ang binanggit yan? Dito tayo sa binanggit dito ang Commonwealth, binanggit dito ang proclamation. Okay. Ito sa uling bahagi. The petitioner contending that the judicial acts and proceedings, especially those not of a political nature, could continue under principles of de facto authority and post limine sought to compel the continuation of case. Yan ang makita natin. Ito, the controversy on judicial continuity. So, makita ninyo mga kapatid. Meron pa. Ito pa. May bahagi dito. Ito. We shall now proceed to consider the first question. That is, whether or not under the rules of the international law, judicial acts and proceedings of the courts established in the Philippines under the Philippine Executive Commission and the Republic of the Philippines were good and valid and remain good and valid even after the liberation or reoccupation of the Philippines by the United States and Filipino forces. Asan ang sinabi nilang wala ng bisa? Wala nang daw bisa. Pagkatapos, ano ba ang nasa isip ng hukom? Pag ang isang may retraction. Ano ba ang nasa isip ng hukom kaugnay diyan? Ito kung tingnan ninyo, GR number 1983-38, November 13, 2013. Ito'y kaugnay sa retraction, mga kapatid. Ano po ba ang sabi? Ito, dito tayo sa huling bahagi. Ito ang mabasa natin. This court has always looked with disfavor upon retraction of testimony previously given in court. Asserted motives for the repudiation are commonly held suspect, and the veracity of the statements made in the affidavit of repudiation are frequently and deservedly subject to serious doubt. Ito pa. GR number 19. Ito ang bahagi. Mabasa din dito. Especially when the affidavit of retraction is executed by a prosecution witness after the judgment of conviction has already been rendered, it is too late in the day for his recantation without portraying himself as a liar. The retraction is an afterthought which should not be given positive value. Yun ang nasa ruling kaugnay sa retraction. Itong retraction na ito, maliban na sinumpaan, dumaan talaga sa korte. Dumaan sa korte. Pero ang tanong, yung sinabi nilang retraction, di dumaan sa korte. Pinakita lang na may sinumpaang salaysay. Pero lumabas, mahigit 10 taon. O anong masasabi ninyo dyan? Ayan ba'y makagiba sa
verdict ng Court of Appeals? Ano sa tingin ninyo? Okay. Balikan natin mga kapatid. Yung mga paggamit nila sa mga aklat katoliko kasi na maliban dyan, ito. Ginamit din ito ni Ministro Sandoval. Ya? Ginamit ito ni Ministro Sandoval. So, eto, balikan natin. Sinagot din ni Ka Burnok. Pero mas dapat aware kayo sa mga aklat na pinag-chap-chap nila mga kapatid. Dahil ito na mga aklat ay ginagamit nila sa kanilang mga propaganda, sa kanilang pagpandoktrina para patunayan na kahit daw otoridad simbahang Katoliko nagpapatunay na yung inaniba nila ay yun ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ito sinagot din ni Kabornok. Kaya maging ang ibang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon. Halimbawa po, isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko. May mga sumusubaybay po sa akin ng mga Katoliko. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Cristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin, sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Wala pa ba dyan? Ilagay na natin, yung isa. Ayan, ayan. Ayan po, Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya. Yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino. May translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Aklat Katoliko po yan. Ano pahayag po ng paring Katoliko? Yun daw pong daong Ninue. Isang sagisag o simbolo ng Iglesia ni Cristo. Marami naman po sa inyo palabasan ng Biblia. Basahin po niyo aklat ng Genesis. Siguro naalala pa po ninyo. Hindi ba't ang Panginoon Diyos ay nagpagawa noon kay Noe ng isang malaking daong bago ang bahang gunaw? Sino ang naligtas? Yung lahat ng pumasok sa loob ng daong. Kaya lahat ng nasa labas ng daong ay napahamak sa bahang gunaw. Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po ng mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Aba, grabe naman talaga. Ayon po sa kanya, pinatunayan ng aklat Katoliko na may kaligtasan sa kanilang iglesia. Kasi nga nabasa sa aklat na ito ng isang pari na si Father Atanasio Danieletti, itong sinasabing, the Church of Christ is the salvation of all souls. O sa kanyang pagbasa, ang Iglesia ni Cristo ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Grabe talaga. Tanong, totoo ba ang kanyang sinasabing ito? Susuriin natin ang aklat na kanyang ginamit, mga kababayan. Yung ginawa natin, hinanap po natin itong aklat, Bible History for Everyone. Ito, ipapakita natin sa inyo, yung nahanap natin. Ito pong Bible History for Everyone, yung nahanap natin ay yung 26th printing. Isinulat pala ito ni Father Athanasius Danieletti noong 1977.
ganito po ang sinasabi dito, at ayan po, talagang kung nakikita ninyo, ay yan nga yung keynote ng ministro. Nakikita nyo po sa screen. At may nakalagay nga, the Church of Christ is the salvation of all souls. Ayan. Tanong, anong iglesia kaya ang tinutukoy ng phrase na Church of Christ sa nasabing aklat na ito? Susuriin natin yan. Sige, so yung gagawin natin ay babasahin muli natin ang nasa aklat sa page 22 naman. Ganito po ang ating mababasa, iniliwat natin sa Tagalog. Siya ay dapat kilalanin bilang ganon ng lahat ng tao. Ang Iglesia ni Cristo, sabi ni Saint Augustine, ay naitatag sa tulong ng mga himala o wala ang mga ito. Ngunit, kung ang isang taong walang anumang kasalanan ay namatay sa kamalian, hindi siya hahatulan ng Diyos sa kaniyang pagkakamali, sapagkat ito ay hindi sinasadya. Kung ang isang tao ay wastong nabautismuhan at hindi kailanman sinasadyang lumabag sa batas ng Diyos, o kung siya ay nagkasala, ngunit lubos na nagsisi sa kaniyang mga kasalanan, hindi siya itatakwil ng Diyos magpakailanman. Ang gayong tao ay hindi isang rebelde o isang erehe. Isa siyang pusong Katoliko. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ang tinutukoy pala ng Church of Christ sa aklat na ito ay may mga miyembrong Katoliko. Napakaliwanag naman po. O katunayan, idiniin nga ng aklat sa page 250 ang ganito. Ang banal na Iglesia Katolika Romana, ang Iglesia ni Cristo. Napakaliwanag po talaga mga kababayan. At actually, aral po yan ng Iglesia Katolika. Yan po ay nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen na ang Iglesia Katolika ang siyang tanging Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Ibig sabihin po, ang Iglesia Katolika ang tinutukoy ng Church of Christ sa aklat na ito. Katunayan din sa nasabing aklat, ganun pa rin sa page 250, mababasa naman natin ang ganito. Si Jesucristo ay naparito sa lupa at itinatag ang kanyang iglesia upang akayin ang mga taong may mabuting kalooban sa langit. Ito ay patuloy na ginagawa ng Iglesia Katolika Romana. Napakaliwanag po. Lumalabas sa ating nabasa, ang itinayo pala na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia Katolika Romana, mga kapatid. Kaya itong sinasabi ng ministrong ito, nako, Ano sabi ng pare? Ang daong na yon ay isang dakila o kahangahangang simbolo. It is a magnificent symbol of the Church of Christ or Iglesia ni Cristo. Patotoo po yan ng pare. Kaya marami po ng mga dating hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, nang maunawaan nila yung doktrina at aral ng Biblia, iniwan ang kanilang dating relihiyon at pumasok po dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ito talaga, chef talaga ito, ano? Panay chop, 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 chop. Di naman binasa yung konteksto. Nako, grabe naman. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Nako, mali talaga. Paano ba inuunawa ng Iglesia Katolika ang pagkukumpara ng Arko ni Noe sa Iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Ito po ba ay tungkol sa eternal salvation? Sige nga, tignan nga natin. Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1219. Ganito po ang sabi. The Church has seen in Noah's Ark a prefiguring of salvation by baptism, for by it, a few, that is, 8 persons were saved through water. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ibig sabihin, yung Noah's Ark, yan po ay natitingnang kagaya po ito ng iglesia na itinayo ni Cristo na gumagamit ng sakramento ng binyag. Ibig sabihin po, yan pala ay secondary cause of our salvation. Dahil tandaan natin, si Cristo yung primary cause ng salvation ng tao. O klarong-klaro po yan.
Kaya base po sa ating nabasa, ayon po sa Iglesia Katolika, ang pagkukumpara ng arko ni Noe sa Iglesia ay may kaugnayan po sa bautismo, mga kapatid. At mababasa po natin sa Biblia yan. Marcos 16:16 na ganito po ang sabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Caborno. At ito ang Factbuster! Okay, so mapansin niyo mga kapatid na mga aklat Katoliko, di ba? Pinagchap-chap nila, inaangkin nila na sila daw ang katuparan at pinatunayan. Anong tawag diyan? Di inisquat nila. Kung wala ang aklat Katoliko, wala silang papatunayan na batayan na gagamitin na sila daw ang tatag ng ating Panginoon Kristo. Hindi lang yan. Ito pa na aklat. Ngayon, inaamin po ba maging ng mga tagapagturong Katoliko na napakasamang kalagayan pagka ang tao'y nasa labas ng Iglesia ni Kristo? Pakinggan ninyo ang patotoo ng isang sumulat ng aklat. Ang babasahin namin ay The Spirit of Catholicism. Ang sumulat po ay si Carl Adam. Sa page 192 sa wikang Pilipino ko na po babasahin. Totoong may iisang Iglesia ni Kristo lamang. Ito lamang ang iisang katawan ni Kristo. At kung wala ito, ay walang kaligtasan. Na walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. Hindi po namin ito pahayag. Binasa lang po natin ang nakasulat sa aklat na ito. Uulitin natin ang sinabi ng sumulat ng aklat. Ang sabi niya rito, totoong may iisang Iglesia ni Kristo lamang. Alinsunod pa sa kanya, ito lamang ang iisang katawan ni Kristo. Ito, pansinin po ninyo. Kung wala ang wika ito, ang tinutukoy niya wala sa iisang tunay na Iglesia, ang sabi niya, walang kaligtasan sa labas ng Iglesia. Oh, yan. Walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Ito na naman ginamit. ang The Spirit of Catholicism by Father Carl Adam. No? Pahina 192. Ito binasa niya. It is true that there is only one Church of Christ. It is the only one body of Christ, and there is no salvation without it. That there is no salvation outside the church. O, yan. At dahil nabasa, tuwang-tuwa sila na may Church of Christ, inangkin agad na pinatunayan ng otoridad, maski otoridad Katoliko, na kailangan kang umanib sa Iglesia ni Kristo upang maligtas. Yan. Pero, batay sa aklat na binasa nila, ang Iglesia ni Kristo, yun bang Iglesia ni Kristo ang tatag ni Felix Manalo? Ito ang mabasa mga kapatid. Tuloy natin. Though it be not the Catholic Church itself which hands them the bread of truth and grace, yet it is the Catholic bread that they eat of it. They are, without knowing it or willing it, incorporated in supernatural substance of the church. So, mapansin niyo mga kapatid na ang binanggit na Church of Christ dito ay hindi yung kay Manalo, kundi, tuloy natin. Ito, mabasa natin mga kapatid.
But the Catholic Church alone preaches like her divine master, like one having power. Matthew chapter 7 verse 29. By the unbroken series of her bishops, she stands in a real historical connection with Christ and His apostles. So, malinaw na mag-ingat talaga sa mga ginagamit nila ng mga aklat Katoliko dahil makabasa lang ng Church of Christ, abay, inaangkin na. Mabasa lang ang Roma 16:16 na ang mabasa, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Oh. Pero sa kanilang Pasugo Magazine, yun bang iglesia ni Kristo na binanggit sa Roma 16:16 ay tumutukoy ba sa kanila? Hindi. Bakit? Nasa pasugo nila na yung Roma 16:16, kaya napansin nyo yung debate ni Father Darwin, tinanong si Parva, kayo ba ang nakasulat? Categorical question yan. Roman 16:16, may mga sumigaw na INC kami, pero di sumagot si Parva direkta niyan. Dahil nasa pasugo nila, sinasabi, Trole Roman 16:16 refers to the First Church of Christ. At sino po ba ang unang iglesia ni Kristo? Malinaw naman ang sinabi nila na ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang unang iglesia ni Kristo. At kung tingnan natin ang kasaysayan, hindi lang ang iglesia ni Kristo ang gumagamit sa iglesia ni Kristong inirehistro ni Felix Manalo dito sa Pilipinas, ang gumagamit sa Church of Christ. Kay Joseph Smith, nagtatag siya noong April 6, 1830. Di ba? Ano yung itinatag niya? Church of Christ din. Kay Ezra Booth, 1836, Church of Christ din. Kay Warren Farris, sa 1837, Church of Christ din. Kay William Chaby, sa taong 1830, Church of Christ din. Kay Hiram Page, sa taong 1842, Church of Christ din. So tingnan niyo, ang daming gumagamit sa Roma 16:16, mas nauna pa sa Iglesia ni Kristong lumitaw dito sa Pilipinas noong 1914, mga kapatid. Kaya, kung tingnan natin ang kasaysayan, napakalinaw na kahit sa kanilang Pasugo Magazine, sila ay na-rehistro. Kailan? Ito, mabasa natin. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. See? Sinong nagtatag? Si Felix Manalo. 1914, Punta Santa Ana, Manila. Ngayon, kung tingnan natin ang kasaysayan, mga kapatid, yun bang, kahit sa pasugo nila, yun bang Roma 16:16 na inangkin nila, tumutukoy ba yan sa Iglesia ni Cristo? Natatag ni Felix Manalo? Malinaw ang nakasabi sa Pasugo Magazine. Pahina 3, 1981, Marso-Abril. Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century.
O napansin niyo? Kung hindi para sa kanila ang Roma 16:16, ang tanong diyan, ba't ginamit nila? Kung ginamit nila, di po ba, nako, pang-i-squat na naman yan. So, kung pinatunayan sa kanilang pasugo magasin na ang Roma 16:16 ay Iglesia ni Cristo na noon pang unang siglo, sino po ba ang maibalik natin sa unang siglo kung tingnan natin ang kanilang pasugo magasin? Ito po ang mabasa mga kapatid. Sa pahina 4, 1986, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. O sila na mismo ang nagsabi. Kaya, ulitin natin, di natin layunin na saktan ang kanilang damdamin. Pero, nihayag lang natin ang katotohanan. Sana, sa mga nagsubaybay na mga kapatid natin, sa bayong pananampalataya at sa Iglesia ni Cristo, mabuksan ang isipan at yayakap sa tunay na Iglesia ni Cristo, ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito ang inyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Hanggang sa muli. Bye-bye. To make his message known is our responsibility.